Ito, yun. Siya. So, ilan yung nawala? Yung wala nung 1989 na Ako sa harapan ng simbahan, yan na ho kayong mga burial graves ng mga
dumating na tayo dito sa may simbahan ng Bolhon. Pipe organ. Okay. Dito kayo. Umaano pa yan? Nagpe-play pa yung pipe organ? Yes. Ayan, install yan, 1870. Si 1870, ano ba siya? Father Serra? Hindi naman. Diego Serra. Yung nagawa din sa Las Piñas. Yes. Yan. Yung 1920. Kasman siya noong 2014. Local artist ang gumawa. Yes. At Burhanan, Mariano Villarreal. Mariano Villarreal ang gumawa ng ceiling paint. Gusto ko yung kulay masyado. Ano lang siya, simple. Hindi siya yung matingkad. So that, lagyan siya ng business parang to protect, hindi maulit yung pagdapo ng mga, yan, dulo ng business. Kanya. Yeah, almost 70 meters. One of the longest. Yes, almost 70 meters. Almost 70 meters. You have here pulpit. Ayun yung ano. Parit sa gitna kayo meron. Ano tawag? Confectionery box. Confectionery box. Yes. Ito na yung panel. Yan ang ating rectable. Yung rectable na yan, gawa ay ng cardboard. And then, nakita siya kasi yung cardboard. Ito yan. Dikit-dikit. Tapos, So, original yan, hindi pinapalitan. Yes, mga early 1700s. Early 1700. And this is declared na as most preserved heritage structure sa buong Cebu. And it is ito ang pinakaunang declared as a national cultural treasure dito sa Cebu. Ito na yung Yan panel. ang itabo kahoy pag dikit-dikit tapos inokitan siya. Ang pintahan ng gold dust. Sa locally known wood is lagang. Lagang. Lagang, yes. So, these are shell galing sa dagat. Yes. And sino itong santo na to? Lourdes. Lourdes. Ito naman ang gawa ito ng tingnan mo sa likuran niya. Yung mga sarap, ivory yan. So ivory ito mo siya. Yung mga Indian. Oo nga, That napaka-intricate. is around mga early 1800s yan na ano. Yan what we call as Maurice Arbasi of Architectural Base. Kasi nung una yung mga Muslim doon sa Cordoba, Spain. Pero dito lang sa Philippines, sa Cebu yan, okay, sa Buloon, okay. Kasi ang kahoy na yan is Mulabi. Antikas yan. Yeah, tigas. Ano yan, you feel it. Yeah. Pwede ko bang hawakan? Okay. Dito lang, sa baba. Parang bato. Yes, it is hardwood. Ito ay what we call Maurice Arbasi of Architectural Province. Kasi noong mga Spanya, yung mga priors noon, galing sa Cordoba, Spain, ang design nito came from Cordoba, Spain. Anong mixture of Islamic and Catholic province. Parang yung sa simbahan sa Alhambra, Spain. Mas limanti mo. Kasi it is a mixture of Islamic and Catholic Christian. Pagka-Catholic, in-adapt yun sa mga parishes, parokya noon sa Cordoba, Spain. And then, yung mga pari doon, punta na dito, i-adapt ng idea ng mga pari at dito siya ini-okit. Ang ganda ng color combination sa likod. Yes, that's an original color. But it's called estofado. Estopado. Yes. Ngayon ko lang napansin na may mga angels pala sa taas. Yes, sir. May mga Kasi, cherub. tingnan mo, mga beam nila, yung nakalak sa mga mattress. Parang hindi lata, yung ins nila, nilagyan nila mga
Cherub. So this is the old cemetery. Yes. Kasi pag during Kulay Cemetery, and then nung tag 1902, pinahinto yan ng mga Amerikano. Amerikano because- Kasi American to. So, unsanitary Kasi daw. mayroon tong epidemic yung cholera. Cholera. Yeah. Pinito kasi very unsanitary. And then, nilipat yung paglibing yun sa malayo. Mm. Ano, pag 2010, in-extract ang mga bones nito, nilipat din sa cemetery. 2010, ginawa itong sa playground. Mm. Nakaano siya, parang may lindol, parang hindi mo gamalaw, parang sway lang siya. Yung siya, ito ang buttress. The main altar. Pero ang kulay, yan pa rin talaga. Parang ito na. Gusto pa. Gusto pa. Even sa side merong Kasi siya ng ortas, pareho lang. wow. Kamat niya. O nga, yung mga cherub. Diba ito? Mariam Church to. Ah. Ito ang once you are look upward, behind the clouds, you can see Mama Mary or Ave Maria. This is for the symbol of New Eucharist. Ito. Bakit ko binata yung paisa lang at the New Eucharist yung sa pinakagitna. Asa yung sobrero, And then may ano, yung symbol of Agustinian. these are the four panels. Pakita yung piso kaso yung puppet panel na nawala. Ito, yan. Ito na siya. So ilan yung nawala? Yung nawala noong 1918 na nasa, tapos for 45 years na ibalik dito. Anong panel dyan? 45, ito yung parang frame ng mga santos. Ah. Pero 5 eh. Ha? 5 o 4? Apat. Hindi magkasabay yung nawala yung anima. Ito na ibalik ng National Museum. Yeah, galing pa na siya ng museum. Early this year. Yes. Yung March 14 pa lang? March 14. Yes. So buti na ibalik. Ibalik. For 45 years. Diyos. Napaka-historic at naibalik pala. Yes. 40 years bago nakabalik dito. 45 years. 45 years bago nakabalik. Play pa yung organ na Yes, yun. sir. Kasi meron ng maintenance. Okay. From every 5 years, meron siya retuning or for maintenance. Ayan, nag-alaga. Kaya nagamitin niya, taga-Alas Piñas pa rin. Ay nga, si Larsa. Parang amis siya talaga kasi tingnan mo, wala pang molder. So, but why galing parang lahat-lahat. Paano nagawa eh? Handly, parang manual ang paggawa niyan. So, very tricky talaga. Kung ito, tingnan mo sa yan. Kapel yan. Kapel yan. Kung ano, kala ko ano. Wood, kala ko simento lang siya. Walang simento noon. Oo nga no. Kura na lang yun. Kura.
Yan na ho kayong mga burial grave ng mga original settlers ng Cebu during pre-colonial period. So, marami daw nakuha. That very ganda kasi location niya, nakaharap siya sa dagat. And then tayo naman sa during the colonial period, dito tinayo ang kanyang sementeryo sa may right side ng simbahan. Kaso sinarada din to during the 1900 because of cholera. So ito yung sementeryo. Mga skeleton pa sa taas. Simbahan, so paglabas niya, andyan yung sementeryo. Ayan yung mga nakalagay doon sa harap ng sementeryo. Skeleton. Ayan ng bell tower. So makikita niyo coral stone pa rin sa likod. So yung bato niya gawa sa corals. Yan. Patapit ng simbahan yung kanyang napakagandang kumpento. Yung bubong original tisa pa yan. Beautiful structure is yung Escuela Católica. It was built in 1940. Dito rin sa may kanan na simbahan, El Gran Baluarte. Yan, parang lookout point dahil importante yung location ng